Hi mga tropa, good morning sa mga tropa natin. Ngayong araw mga tropa, titingnan natin yung tanim natin na Madre de Agua, yung papakain natin sa manok. Pero hindi pa pwede dahil maliit pa yung Madre de Agua natin mga tropa. Papakita ko na sa inyo mga tropa kung malaki na ba yung mga Madre de Agua natin. Akala ko nung una mabilis lang tumubo, yun pala ang tagal. Kaya yan, naghirap ako sa pagpapakain ng alaga ko na puro feeds. Medyo magastos, pero wala tayong magawa dahil kailangan natin pakainin yung alaga natin. Pero ngayon, sisilipin muna natin yung tanim natin dito sa likod mga tropa. Dito pala namin tinanim mga tropa sa likod bahay. Kasi dito yung dumadaan yung tubig pag nag-overflow yung tubig namin galing sa bundok. Para hindi na panay dilig-dilig mga tropa. Mindset daw, mindset. At yan nga mga tropa, nandito na ako sa likod bahay namin, dito sa kulungan ng pato. Dito lang to sa likod mga tropa. Umikot lang ako kasi walang daanan dyan. Doon ako dumaan sa kabila. At ito na nga mga tropa, yung tanim natin na Madre de Agua. Marami nang tumutubo, pero mayroon pa rin iba na hindi pa nagkadahon. Pero at least marami nang tumubo mga tropa. Medyo happy tayo kasi ilang buwan na lang siguro, buwan pa, hindi ko alam kung mabilis pa talaga tumubo yung Madre de Agua. Bahala na, basta may tanim tayong mga tropa. At mayroon din tayong tanim dito sa baba mga tropa, kamote. At syempre, Madre de Agua na rin mga tropa. May dalawang puno tayo dito mga tropa. Yan yung una namin na tinanim. Sa gilid din ng daanan ng tubig mga tropa. Yan, medyo matagal siya tumubo kasi nung tinanim namin nung time na yon. Summer, sobrang init talaga mga tropa. Hindi nag-overflow yung tubig namin dito. Ngayon medyo muulan, may sobra na, nag-overflow na yung tubig natin. Kaya hindi na tayo magproblema sa pagdidilig. Kaya pantayan lang natin mga tropa, baka kainin din ng ibang mga hayop dito eh. Pero sa ngayon wala naman na masyadong manok yung ibang kapitbahay namin dito mga tropa kasi may nangangain dito na singgarong o di ko alam yung isang tawag dun sa nangangain ng mga hayop. Pag walang bakod yung yun, pupunterihan nila mga tropa, kaya nagbakod kami dito. Dati kasi maraming alaga dito sa amin tsaka sa kapitbahay namin na native. Medyo naubos na dahil nga doon sa minsan yung aso, minsan singgarong, yun yung kumakain. Meron pa isa mga tropa yung parang pusa. Medyo malaki pa sa pusa konti mga tropa, tapos yung mabalahibo. Nakatira sila sa mga talon, yan yung kumakain dito sa mga alaga natin. Kaya kailangan maglagay tayo ng bakod, at least safe naman yung mga alaga natin mga tropa. At yun nga mga tropa, ito na yung Madre de Agua natin. Medyo matagal-tagal pa to bago tayo makapag-harvest. Siguro dadagdagan ko pa ng tanim mga tropa doon sa kabila naman sa loob. Sa likod bahay ko rin, pero malapit lang yun, hindi na ako iikot. At syempre papakita ko rin sa inyo yung mga alaga ko na pato. Nandito lang to sa likod. Napakarami na talaga ng pato natin mga tropa. Pero sa ngayon, di pa ako nagbibinta kasi gusto ko lumaki muna lahat ng mga pato para makapagbenta tayo per kilo. 250 per kilo mga tropa. Pag medyo mga close friend natin, siyempre ibibigay natin ng 230 per kilo. Yun. Business minded talaga ang tropa nyo. Naku po. At siyempre ito rin yung mga Rhode Island Red natin mga tropa. Andyan sila sa loob. Gusto nilang lumabas pero bawal. Kasi pag gumala-gala sila sa labas, baka kainin sila ng aso. Mababawasan yung alaga natin mga tropa. At dito na area mga tropa, baka sa sunod pag dumami pa yung alaga siguro natin, dadagdag tayo dito ng hindi na siguro kulungan, parang pre-range lang din. Lagyan ko lang ng net tsaka bakod para gala-galaan sila, tapos kung matulog sila doon lang din sa kulungan nila para safe sila pag gabi. Kasi kung dito hayaan mo lang, hindi natin alam kung may mga ahas o kung anong hayop yung kakain sa kanila, di sayang yung mga alaga natin mga tropa. At syempre mga tropa, ikot pa tayo dito sa likod para makita natin kung saan tayo pwede pa maglagay ng additional na kulungan para sa free range na mga native natin tsaka Rhode Island, para makagala-gala rin sila mga tropa. Medyo malawak pa yung lugar dito mga tropa. Kagabi siguro grabe yung ulan kasi basa yung lupa, tsaka dami na dahon na tutuyo. Medyo konting linis lang itong mga tropa, ayos na to. Ikotin natin kung saan pa tayo pwede maglagay. Doon sana sa baba mga tropa, kaso masyadong malayo na, hindi na natin nasisilip yung alaga natin kung gabi. Siyempre, pag gabi marami din mosquito.
Kaya hindi na tayo maglalagay doon mga tropa, doon lang banda sa likod ng ano natin ng Rhode Island, mas malinis doon tsaka maganda pag ano paglagyan ng net lang, kahit wag ng kulungan para doon lang sila matutulog sa kanilang bahay na dating tinutulogan mga tropa. At sa mga tropa na nanonood ng video ko, maraming salamat. God bless sa lahat ng mga tropa natin at saka kita-kits sa next vlog natin mga tropa.